sakaling may gusto kang katirahan sa flip top. No, next battle ka. Sino yun? At bakit? Rapido? Bakit si Rapido? Nagigaw kasi sa akin yun eh. Ako po! Aminin na natin, hindi na uso kasi yung mga hardcore shit. Diba? Ay, boss, nakita kita sa video, nakagano'n yung head. lagi naman tinitira nila sa akin eh. Popo, palandi. Wala naman sila kasi matitira sa mukha ko eh. Yo, what's up? Ako nga pala ang inyong Ninong Crazy Mix at nandito tayo sa bagong episode ng Hip Hop OPM Podcast at nandito tayo ngayon sa episode 10 at syempre kasama ko si Hearty the Bomb. Yan, sa mga hindi nakakilala, si Hearty nga pala yung kalaban ni Lil Sisa. Tapos ex siya ni Noon. Hindi. Wala talaga ako naging ex. Wala ba? Wala. Kumusta naman, Hearty? Ito, okay pa rin. Hatis Pepsi pa rin ang Pinas. Hatis ha? Anong pinagkakabalaan mo yan? Siyempre, bukod sa pagra-rap, ayan, nagbablog, yun, endorsement, modeling, yan lang. Saan nagmamodel? Hindi, pag may mga, kunyari, may mga pinapa-endorse na mga ano, ganun. Clothing. Kahit ano, pwede. Di ka na naglabas ng bagong music? Marami akong bagong labas na kanta ngayon. Marami ba? Hindi kasi ako Facebook masyado. Pansin ko nga, ang tagal pa mag-reply. Matagal ka rin mag-reply eh. Dapat episode 3 pa lang to eh. Umabot ng 10. Ayun. Sang ano ka ngayon? Sang recording studio ka? Actually, kahit saan na pwede. Kahit saan. So wala kang ngayon, parang grupo. Wala. Ayos pala yun ha? As in, solo lang. Nung nakaraang nag-take ako kay Goyong, alala mo yun? Kapatid ni Awit. Oo. Ayun. May studio. Dun. Ay, pinagre-recordan din ni Awit. Tama ba? Hindi. Lumipat kasi sila Papatix eh. So, mas malapit sa akin. Yun. Ikwento mo lang kung paano nga ba nagsimula si Hearty? Oh my God. Anong taon niya? Malalaman nila. Aray ko, Rudy! Hindi, sige, sabihin mo na lang. Alam ko ano yan eh. 2009 or... Utot mo, magkahigidad lang tayo, 36. Aray ko! 36. Then, paano nga nagsimula? Anong influence mo? Naging rap na ba talaga yung first mo nun? Hindi, kasi dati, mahilig lang akong umattend ng mga party, tas may mga rapper na sabi ko, parang walang babaeng rapper dito sa Pinas. As in, kasi syempre bata pa ako, tas party pa lang yung mga sabi ko, parang gusto ko maging rapper. Ganon. Pero may mga... Sa SM sa SM. SM Mega Mall? Sabi na, abot mo pa yung mga Mega Mall, Sa SM, magigip rap. Hindi, joke lang. Kala ko yung Mega Mall era eh. Yun, tapos, syempre, nakikinig ako. Tapos, sabi ko, isip ko, kasi walang babaeng rapper ngayon, so wala akong kakompetensya pag ako yung nag-rap. Tapos, steamy, hot, sexy, emerald pa yung mga dating ko noon. So, talagang, very catchy ako pag ako yung nag-rap sa stage, diba? Parang, kaya doon ako nakaranas ng, yan nga, Paddy's Point Tour, Europe Tour, mga ganun. Kasi wala nga babaeng rapper eh. Oo nga eh. Parang ang mga rapper pa noon, parang hindi na active nung panahon na sila. Lady Diane pa yung mga unang babaeng rapper dati. Tapos hindi na sila active. Kumbaga walang babaeng rapper sa underground din. So sino mga mo noon? Mga una mong nakasama? Hindi, yung mga talagang generation na natin noon, ang nakasama ko na, parang kayo na nun eh. Yung Kasi, kami nila Raquel Madplayers. Diba? Tayo nun, sumasali pa tayo ng rap contest nun. Hindi, yung rap contest natin, malakihan, hindi pang barangay. Diba? Tapos mga wawawi. Diba? Pila-pila tayo nun, no? Kami lang nagkikita nung na yan. Ang mga mga 13 years old ako.
Pero yun, sinong nag-impluwensya sa'yo na maging rapper? Ano ba, paano influencer na sinasabi mo as in artist na rapper or Hindi. sa ibang bansa or sino siguro sa akin? mga pinapakinggan mo, bakit nagustuhan mong mag-rap? Wala naman, pero kasi nung mga panahon na yun, parang gusto kasi mga foreign rap eh. Ganon. Tapos, parang nabot ako pa nun si Lil Kim, The Brat, na ganyan, diba? Parang sexy sila pero astig yung mga nila. Yung mga parang hardcore sila. So, yun yung parang naging way ko na sabi ko parang gusto kong maging ganito. Gantong babae. Sexy siya pero hardcore yung dating. Ganon. Ganon yung ng way ng rap ko. Pero nitong mga binago ko siya eh. Parang gusto ko puro pang-sexy na lang. Yung kaya pala yung mga rap mo ngayon parang pang pang biba at biba. Di, dati nakasama kita, kumanta ka sa Saan? sa City Jail ba yun? Ang dami na eh. Isang City Jail Hindi yun. ko matandaan basta Quezon City, Muntinlupa, saan yan? Muntinlupa kaya yata yun. Basta yung kinagabihan nun Grand Finals ng 2x2. So, wala akong tulog. Tapos may mga backup dancer ka pa. Sisigawan yung mga kosa natin eh. Angkol. Oo. Ganun na kasi yung mga bago kong kanta. Actually, marami akong mga bagong release na kanta ngayon. Syempre, tayo kasi, aminin na natin, hindi na uso kasi yung mga hardcore shit. Diba? Hindi na siya palupitan. Hindi na pwede yung mga hindi na pwede yun. Ngayon, kung ano yung hindi ko naman sinasabi na waka, yung kung ano yung pinaka mababaw na salita, yung very catchy sa paninig ng tao, diba? Tapos yung alam mo naman kasi, tayo, ginagaya natin yung mga, sa ibang bansa, mga violence, mga drugs, mga sex. Yun yung gusto ng mga kabataan eh, no? Kaya nga eh. Pero kasi para sa akin, hindi siya akma sa kultura dito eh, sa Pilipinas. Oo, kasi iba yung atin eh. Gumawa ka nga lang ng kanta na, na tungkol sa sex or drugs. Diba? Yari ka na kaagad sa mga, sa mga matatanda eh. Hindi sa matatanda, kahit sa TV, hindi ka mapapatugtog sa radyo, hindi ka pwedeng pakantayin sa Wish, di ba? Oo, gano'n. Pero, aminin na natin yun yung mga sikat ngayon. Oo, diba? sa mga kabataan, parang... Bakit di ba tayo bata? Sa mga ka-generation ko. Aray ko! Ba't gusto nila yan? Hindi, parang lang, no? At kaya biglang naging napunta tayo sa ganong era ng rap. Hindi, kasi yun na yung style ng mga talaga ngayon eh. Unlike, hindi, kahit naman din dati, puro guns and rin naman yung mga hindi lang ganong katalamak. Ngayon kasi parang halos lahat yata. Ewan ko lang ako, hindi kasi ako masyadong nakakatuklas pa ng mga bagong... Tsaka, nauuso rin kasi yung ngayon, tearstrap, kanta-kanta na gano'n. Tapos, yun nga. Syempre, dahil matagal na tayong rapper, kailangan natin, tayo yung sumunod sa kanila. Diba? Kung ano yung uso, kailangan sundin natin. Kaya parang, kasi kadalasan kapag hindi ka nakasunod, tapos nakita mong, naiiwan ka, tapos sila lang ang umaangat, parang may inis ka lang eh. Diba? Kaya kadalasan yung mga ibang veteranong rapper, parang makikita mo magpo-post ng parang hine-hate nila yung generation ngayon. Parang ang lumalabas ulit, parang nagiging bitter sila imbis na maging masaya. Ayaw niya sasapawan. Parang gano'n. Kasi kung ayaw mo masapawan, dapat siguro payo ko lang. Marunong kang sumabay sa agos kasi hindi naman hindi naman habang panahon yung style mo. Yan pa rin yun. Lahat naman nagbabago. Kailangan talaga baguhin kung ano yung mga style ngayon. Hindi lang sinabi ko, kailangan ikaw yung sumunod sa uso. Hindi uso susunod sa'yo. Kasi isa ka lang, marami yung nasa uso ngayon, di ba? Kaya syempre, gumagawa ko ng, alam mo naman ako, gusto ko, tulad ng sinasabi ko lagi, gumawa ka ng kakaiba para mapansin ka. Kaso kasi, yung iba, kunyari ako syempre, di ba kalala ko, rapper. Ang laging bungad sa akin, bold star. Bakit?
Mga suotan ko kasi. Mga suotan Pang ko. gold star eh. Pang ano. Pero hindi nila alam, ginagawa ko yun kasi para mapansin nyo ako. Kung hindi ko Oo. gagawin yung papansinin nyo ba ako? Lalo ngayon dumadami ng mga fancy. Oo. Kaya nga ako gumagawa lagi ng kakaiba eh. Ako magdadala sa inyo, hindi kayo magdadala sa akin. Kasi ako yung artist eh. Mm. Di ba? Pag ako nadala nyo, talo ko. Di ba? Tama. Ayun yung lagi kong sinasabi. Kaya nga, syempre, sabi natin, pag nagpe-perform ako, ano lang ako, di ba? Naka-nipple tape pa. Di ba? Magkaiba pa kulay. At Nakita least, ko yun. pansinin. Pag-search ko kagabi, naghahanap sana ako ng mga pwedeng itanong. Nakita ko yung picture. Siner ni Joseph, Regalado. Si Oy Joseph. Oo. Oo. Kaya yun ang inaano ko. Tapos, ayun nga, syempre, ganun yung parang sa personality, sa pagsalabas. Parang ganun na din kasi tingin nila eh. Oo. Pero hindi nila alam. Ako ba, alam nila pag nasa loob na ako ng bahay, ganun pa rin ba ako? Syempre, iba na yung hearty, di ba? Ka na, no? Aray ko. Bahay ka na yan. Iba na yung hearty sa totoong buhay, Pag iba yung karakter ni Hearty iba kaysa na kay, mapagdating mo sa aning totoong pangalan mo. Alam ba nila? Nila Rode? Walang Iba yung nakakaalam. hearty sa hearty na. Syempre. Totoo. Iba na tayo doon. Kasi, kailangan talagang babaguhin mo yung bawat karakter ng buhay mo. 'Di ba? Hindi, porkit yung ka na. Ganyan kasi yung mga tao sa atin eh. 'Di ba? Masyado silang judgmental. Pero, biruin mo akala nila ganun ako, tapos magsasabi pokpok. Porkit ganun suot, pokpok. Yung iba nga dyan eh. Kung magsuot, sobrang makaano, pero paano naman sa gabi, di ba? Yun ang kunyari pa na ganun. Parang yun nga kasi, tulad nga ng sinabi ko na parang di akma kasi sa kultura ng Pinoy yung mga ganun. Kumbaga parang papunta pa lang tayo sa ganun na unti-unti nilang matatanggap na hindi lahat ng malaswa magsuot, pok-pok, hindi lahat ng may tattoo, kriminal. Totoo yan. Diba? Mas kadalasan nga, di ba? Yun, sabi mo, yung mga maayos nga magdamit, yung pala yung paano sa gabi, yung wala pang tattoo na disente manamit, sila pa yung mga nanakaw ng kaban ng bayan. Uy, nakadelikado. Aray ko! Aray ko! Hindi pwede sa SM yung boy. Pwede sa SM to. Huli tayo boy! So yun nga, nung mga pinapakinggan mo sila, Lil Kim, ano yun, paano mo siya inumpisahan na nagsulat ka ng kanta? Ano yung mga unang mong nasulat? Sa totoo lang... 1993. 93? Hindi naman ako talaga nagsusulat eh. Aminin natin, bakit? Hindi naman sa Meron talaga akong sinusulat, pero love song. Pero into hardcore, mahina ako sa ganun. Pero kasi pag love song, kung ano yung feel ng damdamin mo, doon ako magaling magsulat. Kung ano yung nararamdaman mo, diba? Sabi nga nila, kung ano nararamdaman sa puso mo, ilabas mo sa sulat. Ayun, minsan, broken hearted, ganun. Minsan lang ba? Aray ko! Oy! Parang Ano ba? Parang madalas. Ano madalas? Uy! Hindi ba? Hindi Karakter lang. Iba yung hearty na Epic ko lang yun. Kunyari, emot-emot lang ako sa social media. Ganyan. Ayun. Siyempre, tulad ngayon, nilabas ko nga, pag nagpe-perform ako, yun nga yung title, yung Tikim, yun, diba? Tikim, parang pelikula ng noong 90s, diba? Dapat nga yan, nasa yan Viva Max Viva Max, Tikim. Tikim. Sakto-sakto yung soundtrack dun. Ano namang, influensya mo sa pagsulat ng Tikim? Ayun, kasi nga parang binase on my character ko. Dahil, syempre, more on tease ako, diba? Tsaka, yun nga, dahil nga rin dun sa mga nakikita ko na ito yung bago. Kailangan, anuhin ko to, 'di ba? Iuso ko rin to. So, yun, every time na nagpe-perform ako, yun yung pina-perform ko, yun yung talagang malakas na performance ko pag sa mga events. Okay. Oo, kahit i-search nila yan, nakita nila million views, paano ba naman nag-hubad? Yeah.
Talagang magugulantang yung mga ano. Minsan nga, baka di ka napakinggan eh. Nakapalala Ako na. nakagano na eh. At saka ano talaga, ang kinukuha kong boys, yung hindi pogi. Oo, para pagselosan. kasi baka pag pogi, sabihin, Namimili lang to ng ano. ng Oo. pogi. Kaya kahit sino lang na pwedeng minsan nga kahit amoy sibuyas go! Minsan kahit maasim, kahit sa gabi na, pwede na yan. Pwede na, no? Hindi, ang Oo. importante naman dito, mapasaya yung mga... Oo, yun naman talaga yung way ng natin as a performer. Kailangan natin pasayahin yung mga nanonood kasi sayang yung binabayad sa atin pag hindi natin sila napasaya. Dapat nag-clown na lang tayo eh. Yeah. Tapos sino yung mga una mong, bukod sa amin, sino yung mga una mong nakasamang mga rapper na grupo? Grupo? Sino ba? Kasi sumabak agad ako sa flip top, diba? Oo, after Pero bago kasi yung flip top, nag-Paddy's Point tour muna ako nun. Kasama ko sino ba? Iba, hindi sila ibang flip top Pero sila, na rin. Sila Mandy Mac ba ang Ayun, si Mandy Mac. Kasi sila ang madalas promoter ng Oo, pero hindi sila yung sa Ay, akin. Bago pa sila Mandy, parang ako muna yung naging unang Paddy's ng Ayun. Solo mo lang ba yan? Paddy's Heart ito ang Paddy's Point Tour. Ayun. Tapos, yun na nga. Na bago pa yung flip top, ayun, si Lil Sisa. Nagja-judge ako sa kanya. Sa mga rap contest? Hindi, isang beses lang. Yung yata sa sa Paranaque. Ayun, sabi ko, babae. Sabi ko, papanalunin ko to. Kasi walang babae. Oo, walang babae. Hindi nila alam yun. Ngayon lang nabunyag, no? Ayun, tapos hindi ko alam siya pala po yung mga kalabok sa flip top. Nung naglaban kayo ni Lil Sisa, parang yun yung kauna-una ng diba? FMC, ay hindi. Oo. Sa flip top yun sa yung flip top, kasi naglaban muna sila ni Jamie sa sa Sunugan. Tapos may kasi dati kasi sinusulat pa yung hanggang OT, di ba? May OT pa yung flip top. Yung OT niya na ginamit sa'yo, OT talaga yun sa laban nila ni Jamie sa Sunugan. Hindi kasi sila umabot ng OT doon. So, sayang. Sakto nagka-OT. Sabi ko, kabisado kaya ni Jayan patong Kaya nagulat ako, binahanat niya. Sabi ko, at least hindi na sayang yung Ayun nga. Ayun ang di ako prepare. Di ba? Tsaka unang kasi, di ba? Unang battle mo ba yan? Oo. Bago pa yung battle na yun, alam ko, marami atang si Lil Sisa kay Enigma na PMC. Para tinanggihan. Tapos, nung ako daw, tinanggap na agad. Tinanggap agad. Tapos, 2 beses akong tinawagan ni Enigma. Parang pinipilit. Oo, hindi kasi ako, rapper ako. Hindi naman ako battle. Iba yung battle sa... Ang hirap kasi niya magkakabisado diba? Kahit sabi mong 1 month preparation yan. Parang munti ka pa tuloy ma-choke na. Inihilit ka lang pala niya. Oo. Sabi niya, sige na ma'am. Tapos mamaya-maya tatawagan ulit kita. Ayun, in-encourage lang ako na, sige na, battle ka. Sabi niya, ganun. Tapos sabi ko, bahala na, matalo. Kasi hindi ko talaga siya siniseryoso. Kasi, pero kung sineryoso ko talaga, hanggang OT, titirahin ko yun. 2010 ba? 2010. Oo, 2010. Parang parang tagal na no? Tagal na. Pero, nagpapasalamat din ako sa flip top kasi ang dami ko naging achievements noon. After ng battle nyo, kita ko parang sunod-sunod din ang nyo. Ang dami kong noon, guestings din noon. Yun nga yung na-discover ako nung director sa Belgium. Yun kayo. Nag-tour din kayo doon, diba? Paddy's Point. Nag-ako, Europe tour. Paano kanya piniem? Si Fo9. Si bali si Fo9, yung pinsan niya or friend, parang secretary ni Boss Wayne. Tapos yun, parang kinontak ako na kailangan pinahanap ako na kailangan ng babaeng rapper. Ayun, tapos sabi ko, baka scam yan, ganito ganyan. Nung si Fo9 na yung sabi niya, hindi Mards, legit to, talaga nagpapahanap kasi para sa theater tour. Ayun na nangyari. Kaya
3 months din ako nasa. Tagal din pala, no? Tagal. Nag-double yun na. Oo, tapos after nun, pahinga lang kami, bumalik kami Pinas. After ilang months, lipad ulit kami, 3 buwan ulit yun. Sino kasama mo nun? Wala, ako lang mag-isa. Hindi, mga dancers. Tapos, kasi ako yung rapper doon, tapos may dancers, tapos may mga dancer galing dito sa Pinas. Swerte Oo, dancer. Ano actually? Kinuha mo kong dancer nun? Aray ko! Babae! Babae ba? Babae. Sayang. Oo, puro mga babae. Pakita ko sana sila ng mga moves ko dito. Tapos, nakailang balik ka nun, di ba? 3 months? 2 beses. 2. Ano, ba't hindi na, naulit? Hindi na sila Nagbuntisan yung mga dancer. Hindi dapat solo ka na lang. Hindi pwede kasi kami group kami. Group ba kayo? Kinuha kami ni Direk na as group. Kasi theater nga siya. Hindi as, arty solo lang. Hindi. Theater tour kasi siya. Sa teatro. Ganon. Hindi yung acting din kayo? Ako yung rapper. Okay. Tapos sila yung nagda-dance habang may robot. Robot? Yung robot na kasi parang pang Jesus yung nun eh. Hindi ka, anong suot mo nung pang Jesus pala yun? Wala ka madre ko. Hindi ka naka-nipple tape lang. Ay, hindi pa uso yun. Yari ka doon. Hindi pa uso. Yung pala, yung kala ko, parang solo performer. Performer ka. Hindi. Siya, theater tour. Ganun. Sa 3 months na yun, ilang beses kayo na gano'n nag-perform? O may mga gala-gala? Oo, mas marami yung gala. Ang swerte nga eh. Tsaka as in wala talaga kaming ginastos. Tapos bukod sa may allowance kami, ayun, meron ding may grocery pag-grocery si boss eh. As in talagang... Gigs times Oo. Daming S ng gigs times. Oo nga, daming S, Rudy eh. Ayun, tapos yun may gala. Pumunta kami ng Italy. Hanggang sa marami. Tapos sa Germany. Pero nakaban. Alam mo kasi sa Europe. Bailan lang lahat yun. Oo, pero siya. Di ba bailan? Pero iba-ibang bansa na yung mapupuntahan mo. Parang probinsya lang. Oo, ganun. Kaya ang ganda nga sa Europe eh. Pero ayoko tumira doon. Bakit? Malungkot? Malungkot eh. Iba talaga pagka dito sa atin, sa Pinas. Kasi doon, sobrang lamig, di mo yung klima, tas di ka makalabas. Tapos syempre yung mga trip mo na street foods, di ba? Wala eh. Pero siguro sa ibang city na meron, pero hindi tulad sa atin. So, yan, pag-usapan natin to after ng isang break. Kasi nandun na tayo sa pinag-uusapan natin yung nasa ibang bansa si Artie. Tapos kasama niya yung mga dancer na Tesbun. Kaya hindi tuloy at putol tuloy. Magbabalik tayo, panoorin niyo muna ang video. Yo, nagbabalik ang Hip Hop OPM podcast. Yan, kasama pa rin natin si Hearty the Bomb. Bakit pala Hearty the Bomb? Kasi bomba star ka, gano'n. Hindi. Hindi kasi dati ba Hearty the Bomb ka na? O Hearty lang? Haba nga Hearty the Bomb as digiti. Pala yun. Ang haba. Yan? Sino nagbigay sa'yo ng na yan? Ako lang. Hindi kasi lagi nasasabi dati, kamukha ko daw si Heart. So, nilagyan ko lang ng Y. Heart Evangelista? Oo, tapos yung kasi the bomb. Kasi nga, malaking balakang ko to. Siya mga gano'n. Tapos parang, I have the bomb ass. Ganon. Yun. Tapos yung digiti, ewan ko kung saan ba na yun. Kaya I like the way you work it. Sa kanta. Sabi ko, sobrang haba naman to. Hearty the Bomb na nga lang. Parang bombang sumasabog may ganun. Hearty the Bomb na ba yung ginamit mo sa flip top? Oo. Hearty the Bomb na yun. Hearty the Bomb, no? So yun, balik tayo sa isang bansa ka lang? Sa Belgium. Sa Belgium. So, ayun. Ano yung mga experience mo doon na ba't nasabi mong parang malungkot na masaya? Siyempre, malungkot ka talaga lalo na pagka hindi mo kasama yung family mo. Kaya minsan, kahit 3 months lang ako doon,
yun nga, kahit marami kang pera, pero yung happiness na hinahanap mo, wala eh. Oo. Kasi, kahit, Ganun na, ganun pala ano ka? yun ako pag sa OFW, Oo. kunyari. Nanibago ka sa culture siguro. Tsaka, syempre yung mga foods na hindi naman natin kinakain. Tulad nung wala silang rice. Wala pa silang rice. Wala, puro sila, mga... Parang Asian lang ang Yung mga burgers nila, ang lalaki. Yun yung kinakain nila. Yun nga lang, solve ka talaga. Kunyari, may fries, may burger. As in, sa atin, ilang tao nakakain. Pero sa kanila, isang tao lang yun. Yun lang ang maganda. Oo, yun lang ang magandang serving sa ibang bansa kasi. Sobrang dami. Hindi siya tinipid. Unlike sa atin, di ba? Unang kagat, tinapay agad. Shoutout sa Sa Rude. Hindi tayo sponsor, Hindi sponsor pala. Nagbago naman na. Unang kagat ko may ketchup na. Unang kagat, puro ketchup agad. So, yun nga, parang, iba yung servings. Oo, sobra iba talaga. As in, madami. Tapos, alam mo ba yung hotdog doon? Yung hotdog, ganyan. Hotdog talaga yan, ha? Asap talaga na hotdog doon. Nakakainis. Jumbo. Hindi ako nakatikim eh. Inaanting nga foreigner eh. Wala eh. Ayaw sa akin eh. Hindi ko ba alam. Baka crush ka nung nagpapunta sa inyo. Ay, hindi si boss. Lang talaga? Actually, maraming pogi doon eh. Alam mo ba yung hotdog doon? Ang haba, ganyan. Tsaka yung... Putlong? Oo, as in ganyan. Tapos yung nila, yung barbecue, ganyan din kahaba. Ewan ko kasi, syempre malalaking tao sila, di ba? So, baka kulang pa yun talaga, no? Baka normal lang sa kanila. Normal lang talaga sa kanila. Tsaka yung price nila ang tataba. Sa atin, di ba, ang nipis? Yun. Siguro yung patatas sa kanila, rin, malaki rin, no? Malamang, malaki din. Lahat malaki, ha? Lahat malaki. So, kaya ka pala pinatawag doon, kailangan din ng malaking, Malaki ang osos. Hindi, Di pa malaki osos ko. Ay, di ba ba? Di pa. Ito talaga, So, yun nga, may mga Pinoy din kayong nakasama ron? Yun nga, puro Pinoy. Puro Pinoy. Pero yung mga nagtatrabaho doon, wala kayong mga... Wala, alam mo ba, yun ang isa sa, ang hirap intindihin ng nila, salita. Kasi Dutch. Hindi sila nag-ano. Pero konti lang yung English. Konti. Pero as in more on Dutch kasi sila. Yun ang di may ka doon, may translator. Wala, English lang namin. Oo. English Carabao. Tsaka doon, pag English ka, okay lang kahit mali-mali. Oo, dito kasi nag-discriminate tayo. Pag nalating ka. Sabihin mo, bobo. Oo, talaga. Diba? Sinabi mo pa. Parang pamantayan ng talino yung English. Doon wala sa ibang bansa, kahit mali, kahit sabihin mo nga basta mag-English ka ng mga sablay-sablay. Basta maintindihan nila. Lalakas talaga yung kumpiyansa mo na okay lang, mali-mali rin naman yung iba rito. Kasi yun, tuwing pauwi na kayo, syempre ako naranasan ko rin yan na kami nga ilang araw pa lang nag-ibang bansa pang pag-uwi mo, tapos may mga nakasama ka rin ng mga Pilipino. Parang isipin mo, ako nga ilang araw lang ako, tapos pag-uwi ko, parang masaya nandun, pero parang malungkot. Kung pauwi ka na, syempre may parang na-miss mo kaagad yung Pilipinas. Parang ang saya ng pakaramdam. Tapos makikita mo sila yung mga OFW doon na sila parang ilang taon pang gugugulin nila dito. Tapos ang hirap pa ng work nila, di ba? Samantalang ako, buti nga ako, thanks God na din. Kasi pumunta ako doon as an artist. Hindi ako pumunta doon as in OFW na kailangan pa maglinis na di ba? Yun lang kinagandahan sa ating mga kasi yung talent natin is very gifted, di ba? Yun lang talaga masabi ko, kaya hindi ko talaga maiwan yung pagrarap kung saan ako nadadala ng pagrarap ko Pero may konta ka pa dun kay pangalan ng boss? Kay Boss Wayne, wala na nag-asawa na rin kasi. Sayang, sabi na crush ka nun Aray ko! Nag-asawa lang, di ka na kinonta. Hindi, na-crush nun. Never. Pero paano siya ba't Pinoy mga kinuha niyang kasi siya, nag-ano talaga siya, nagsisearch siya ng mga talented na hindi lang sa Pinoy, talagang gawain niya na yun.
Bukod sa teatro, may iba na siyang ginawa na parang ganun. Ano naman, sa Thailand. Yan. Thailand. Oo, no? dinala niya rin doon. Tapos, kami naman Baka babae naman yun, babae pa rin. Hindi ko lang sure. Thailand eh. Baka binabain. Ayun. Tapos yun, kami yung siguro next na ano. Yung mga first na punta namin, first tour namin doon, naging successful naman. Kaya naging pangalawang tour kami doon. Yung pangalawa nyo, 3 months din yun. Oo, 3 months din. Yun nga lang. Gano'ng katagal yung pagitan? Nangyari, ilang buwan Mga 2 ka months na siguro. 2 months ka sa Pilipinas, tapos bumalik kayo. Ganon. Ayun nga nangyari na, kasi syempre hindi naman natin may mga na-develop na ano. Ako nga lang hindi kasi Nabuntis sila kasi nagka-shota sila doon? Hindi. Parang nung hindi alam yata ni boss na oo, tapos pumunta pa din doon. Hindi na lang sinabi. Kasi hindi naman halata. Oo. Syempre 3 months kayo doon. Hindi ba lumaki yung mga tiyan? Hindi, maliliit pa rin. Tapos sila sumasayaw pa. Diba? Hindi naman masyado yung ng sayaw eh. As in, parang lang Di siya. ba sila nagtitiktak? Walang ganun, boy. Mga lang, mga Baka sumasay-glary pa, buntis na pala. Oo, yun lang. Kaya nga sayang yun. Sayang. Hindi dapat sabi ka na lang na pwede ka naman magbuo ng ibang girl group. Wala sila kasi yung parang gusto Sila ni boss eh. Saka kung magbubuo pa, another practice na naman. Nag-practice muna kayo? Practice kami sa Pampanga ng ilang buwan. Anong mga nyo? Puro original na sa kanila galing? Or? Oo, kanila. May sarili kaming DJ. Okay. Na ganito yung DJ nyo Pinoy or? Taga Hong Kong. Oo. Yun. Doon niya din ginawa sa Hong Kong yun. Tapos yung robot, may robot Robot talaga? Oo. Talagang inano pa as a Dutch na salita. Oo. May English din. Parang talagang siya bibubuin mo yun. Tapos yung salita ng robot talaga, na yun yung sasabihin. Kasi kami, based on the Bible kami. Yun yung 4 horsemen tungkol sa ganon. Yun yung Oo, 4 horsemen tapos 4 babae kayo. Parang ganon, pero babae talaga. Parang yun lang yung title. Parang binago nga ni boss. Parang twist. Audience nyo nun? Puro Dutch. Na maka-Diyos, mga ganon? Siguro nga mga ganon. Kasi parang yun, may mga kabataan bang? Wala. Walang kabataan. Tapos, nung nakabalik na kayo dito sa Pilipinas, nawalan na kayo ng communication ni boss or dahil nabuntis na? Parang di na kami kinontak. Oo. Dahil nga sa nangyari. Siguro magkakaroon pa rin ng third tour eh. Baka nga tuloy-tuloy pa yung dapat. Oo, ako nga nang hinayang. Sabi ko, sayang naman. Ayun, tapos tinong nawala na yun. Nawala na yung tour na yun, nag-focus na ako sa, pag-rap, tapos sa laptop, diba? Sino yung sumunod mo palang kalaban? Kaya Sino ba sumunod? Ang dami na kasing Ayun na yung sila Dos Bata, Portas. Ay, naglaban. Parang, yun yata yung pangalawang battle mo. Hindi ko alam kung tama ako. Yung kampi na kayo ni Lel Cesar. Yun ba yun? Hindi, meron pa ako. May solo ka pa? Sinong next mo nun? Hindi ko alam kung si Batas Si Batas na kagad? Hindi, parang meron pa si Lil Jan. Si Lil Jan. Oo, tapos... Si Rapido ba nakalaban mo solo? Hindi, dalawa na kami nun eh. Naglaban mo kay Batas. Sinong may gusto nun? Si Boss Arik na naman? Oo, talagang nung nag-trending nga yung ko kasi... Tapos yung kay Batas nagubad pa ako nun, lalo nag-trending. Sinundang agad ng isa pang battle kaya talo ko. Ano sabi ni Boss Arik? Nagubad ka. Puro ganun lang naman yun eh. Puro iling, no? Ay, boss, nakita kita sa video, nakaganon yung head. Joke! Uy, titignan na nila yan. Panawarin niya. Tingnan natin kung ano. Hey, nagubad ako. Sabi ng mga heads sa agad. Ang daming tao dun Saan ba ginanap yan? Sa B-side pa? Oo, B-side pa yun. Siksikan pa naman dun, no? Ang init. Lalong sumikip sa gilid ng... Ang sikip, ito na nga lang kami, Tapos ito yung Diba sinewan ko pa si Batas?
Puro kalokohan din ako eh, no? Badera nga ako eh. Sa kami nun? Wala yata kami nun eh, nung time ng battle nyo kasi parang nasa out of town kami magkakasama yata kami nila Delo. Tapos nabalitaan lang namin yun na gano'n yung nangyari. Hindi pa siya na-upload. Kasi abang wala kami sa flip top na nakikichismis lang kami kung ano kanina. Talaga ba? Kasi paano ka pala naghahanda sa kapag may battle, di ba? Isang buwan yan na... Basta kapag nagganda ako sa battle ko, ayoko nung may tao maingay. Tsaka ganito kasi ako maganda eh, sa gabi. Sa gabi ka lang. Pag tanghali kasi marami pang ginagawa niya. Kaya hindi ka makapokus. Oo, yung pagigising ako na madaling araw, 4 or 5, ayan na siya, papahinggan siya ng paulit-ulit. Tapos kakabisaduhin ko na. Kano kakatagal yung kabisa? 1 week to 2 weeks. Matagal ako eh. 2 weeks talaga yung pinaka Ay, yung pag 2 weeks, na yun? Yung pagpupulituhin mo na. Na talaga siya. Kabisado. Nachochok pa yan Kabisado na, pero nachochok pa talaga. Iba kasi pag andun ka na, iba na eh. Iba talaga, kung pinapractice mo siya araw-araw. Yung alam mo yun, kaya minsan nachochok ako. Kasi nagrarambol yung mga sinasabi ko. Hindi ba? Minsan yung nasa third, nasa second, yung kaya sabi ko, ay shit, iba to. Iba yung na to. Kaya, iniisip ko, ano yung sunod? Hindi ito yung malakas eh. Kasi yung malakas mo yung third, di ba? Napupunta na minsan sa unahan. Minsan nababanat mo na. Kaya... Tapos labo-labo talaga. Bahala na. Domino effect na. Sayang. Ang pangit talaga ng kinakalabasan. Pero ang pinakagustong-gusto ko talagang battle namin, syempre nanalo ako kay Righteous One. Naglawad ba niya, Righteous? Oo, naglawad. Pinupuan ko nga yun. Oo, tama. Ganto nga yun si Rudy. Di biglang tumayo si Righteous One. Muntik na matusok. Joke lang. Tumayo. Ewan ko, impotent na yan. Joke lang. Galit niya si Righteous One, sa gasahan. Hindi yan. Kumpare kaya Pars, di ba? Shoutout Righteous One. So, yun. Paano ka kumukuha ng mga angle sa kabattle mo? May mga nag-PPM ba sa'yo? O pinapanood mo ba yung mga battle? Ganon siya. Minsan, pag yung may mga tropa din na ayaw magsabi. Kunyari, tatanungin ako, ano bang na ito na ayoko madamay dyan. Hindi ko naman sasabihin ko na gano'n yan eh. Ayoko. Ayaw. Sabi ko, sige na nga, papanoorin ko na lang. Tapos, syempre, alam mo naman sa battle, di ba? Kahit hindi naman totoo, kailangan mo ibanat. Minsan nga, nauso na yung inventuan ng Oo, kailangan yun. Kahit nasasabihin nilang real talk to, hindi naman totoo yun. Tsaka, ako nga di ba? Alam ba nila, paano ba nila lagi naman tinitira nila sa akin eh. Pok, malandi. Wala naman sila kasi matitira sa mukha ko eh, di ba? Yun lang naman kung ano naman yung minsan nakikita lang. Oo, hindi naman nila ako pwede sabihin na ang pangit ko. Sinasabihan nila ako mataba, di naman ako mataba. Aray ko! Masyado lang, maliit lang venue. Pwede. Oo, pwede. Tsaka ingit lang sila kasi ako pinakakit sa flip top. Pwede na rin. Akala ko si Saito Kaya si Saito nagdala ng 4 na Viva Viva Max. Talaga ba? Glass bottle. Kaso na-choke. Sayang. Sayang. Naglaban ba ni Saito? Hindi. Sana lang mga events lang. Sana lang mga... Ayaw niya ako kalaban eh. Sa flip top, sino yung hindi mo makalimutan nakalaban? Yung talagang pinagandaan mo, kinabahan ka. Hindi ako kinabahan kay Righteous. Pero lahat ba yun ng battle mo na-enjoy mo lang? Hindi pwede. Hindi mo pwedeng enjoy yun eh. Kasi kabado ka eh. Isipin mo pa kung ano yung mga sasabihin sa'yo. Ang hirap. Tapos, syempre kailangan pa i-rebat ko ano yung sasabihin. Diba? Basta ko lang, yun nga. Gusto ko rin kay Liljan. Ayan nga. Tapos, kay Righteous. Kay Liljan kasi, minsan kasi, isa pag nag-uusap na kami. Nag-ano na kailangan, kung ano yung ganito yung topic natin. So, parang hindi siya pressure. Ano yung topic niya nun kay Liljan? Landian. Okay. Landian lang.
Yun na, landian na yun, na-choke pa ako Ainis Sayang. Dapat pala nag-practice na lang din kayo ng Kaya nga, kung harapan. tutusin, dapat panalo ako nun. Kasi yung last ko, yun nga, na hindi ko na alam Nakalimutan kung ano mo na. sasabihin ko. Yun na yung panapos ko. Mm. Wala, na ano, dun ako natalo. Iba kasi Kasi, talaga pag nasa ano na yun. at saka kahit gano'ng kaganda yung mga naging performance mo ng 1 to ano. Pag nasira yung trim mo, Wala talaga. na. Sira na talaga. Hindi ka na, Oo. Parang yung kay Pligi, kay Damsa. Diba, parang sa round 3 lang yata siya na choke. O karamihan ng mga na-choke si Flick yata puro round 3. Kaya wala na sayang. yun. Oo. Lalo pag may OT. Ayun. Buti nga nawala ka ng OT. Oo nga, na. ang hirap-hirap niya. Bis na OT yan. Kasi dati, maiksi lang. Parang 1 minute lang yata. Kasi ngayon, nasa 2. 2 na yata 2. 3. Parang 72 bars yata yun. Parang gano'n. Medyo mas Dami. mahaba, nakakaano. Kaya hindi siya ordinaryong bars kasi ng rap. Hindi ba minsan ang haba ng sinasabi mo kada linya. Ang hirap din sa mahirap din. Tsaka, sobrang hirap din sa flip top na makapasok ng mga panahon na yun. Paano ka pala kinontak ni Arik? Ayun nga. Dahil nga, di ba, parang... Dahil lalaban si Elsisa dahil yata sila, yung bago pa lang yun. sa sunugan. Hindi, bago pa lang yung flip top. Wala pang TF nga nun eh. Oo. Parang, syempre, kumukuha sila ng medyo may pangalan. Na, di ba sabi ko nga sa'yo, nagpapadis tour na ako noon. At saka medyo, na ako sa rap scene. Paano kanya kinontak? Binigay ni Jayan yung ko. Ay, number mo. Number ko sa uso pa yun. Ano ba yung uso ba yun? Ay, hindi, number lang talaga. Hindi, 2010, bago pa lang Facebook. Oo, Facebook, oo. Una muna yata tumawag sa akin si Jayan, tapos sabi niya, sige na, pumayag ka na. Parang, sa lahat ng binigay ko kasi ikaw yung nagustuhan ni Arik. Tapos, tatawag sa yun. Ayun, mga ilang tumawag sa akin si Arik na, baka pwede daw akong bumati. Sabi ko, hindi po ako marunong ng ganyan. Nagrarap lang po ako. Tapos, parang ini-encourage ako talaga. Sige na, tapos, di yun, sabi ko, sige po, pag-iisipan ko. Sige, mamaya tatawagan kita. Ilang tumawag na naman sa akin. Sumagot ka na nun, kagad, ng pangalawang tawag. Oo, sabi ka kasi, parang sabi sa akin na makakatulong din yun sa pag-boost ng career. Ayun, di naman ako nagsisi. Kasi talagang malakas maka-boost naman eh. Nabanggit ko nga nung last episode namin kay Smugglers nun, na dumating yung time na magkakasama kami sa Green Hills. Na si Pligi, Smugglers ako. Yung mga tao sa Green Hills, hindi naman sila talaga followers ng rap eh. Biglang dinumog si Smugglers ng picture. Tapos kami ni Pligi, hindi kami pinapansin. Parang yun nga, sabi namin na ibang ibang audience to, parang flip top to kasi karamihan din sa sa mga gumagawa ng cellphone din, mga pinapanood, mga flip top. So iba yung so kapag nag-flip top ka nung time na yon, madadagdagan talaga yung mga fans mo eh. So laking tulong din talaga ng flip top. Kaya parang sa ngayon, hindi ko alam kung karamihan kasi ng mga nagtatanong sa akin tropa, parang may flip top ba? May bago ba? Parang pakiramdam nila parang huminto yung flip top after pandemic. Tingin mo bakit? Anong ganun? Dahil ba hindi na lumalaban yung mga dati? Dati. Oo. Ito rin lagi nilang sinasabi sa akin na parang, hindi ko sorry boss parang ang hina daw ng ngayon sa flip top. Mga artists. Unlike talaga yung mga dating tayo kasi parang ang lalakas. Yun, nawala. Pero may mga bumabalik na ngayon na ibang artist ng flip top diba? Sino ba yung bumalik? Si Sinyo. Si diba? Sinyo. Tapos ito, si Mot, lagi naman di siya nawawala eh. Si Saint Ice na dating Ice Rocks. Lumaban siya nung nakaraan, kalaban niya si Zaki. Ang galing nung battle nila nun talagang. At saka, ngayon talaga, parang hindi ko talaga, hindi talaga ako kilala yung mga bago. Ako rin, karamihan lang nung flip top anniversary sa Tomas Morato. Ang dami kong hindi kilala. Diba? Hindi pa naman ako yung diba, yung palabati na feeling close ka agad. Ako kinakausap ko lang kung sino yung kilala ko. Hindi naman ako yung maangas na hindi ako kausapin niya. Hindi ganun. Parang yun talagang nature ko na
Parang minsan kasi na may misinterpret nila na hindi naman namamansin yun. Minsan supladong datingan ko. Pero ang totoo niyan, parang siguro mas kupal yung datingan kung inakausap kita kaagad tapos hindi naman tayo, di ba, magkakilala. Parang ganun na. Oo, kaya nga. Ganun. So, tingin ko, hindi naman siguro mahina. Parang, ang inadapt kasi ng mga bagong ngayon. Tulad nga nito, di ba, sa rap music ngayon, yung mga gusto ng mga kabataan, yan, yung mga topic na money, sex, drugs, Totoo. mga ganyan. Ngayon naman, ang tingin ko, ang inadapt kasi ng mga bagong MC, ewan ko lang comment na lang kayo kapag mali. Or siguro mas focus sila sa technical kasi nung era natin, parang more on entertainment plus styles, mga konting mga bars. Parang focus sila sa sa bars, sa mga hard hitting, sa personals. Siguro yun hindi nagugustuhan ng mga fans ng Flip Top. Oo, tsaka ang gusto kasi sa atin before, yun nga, may mga jokes. Oo, yun nga. Diba? Ngayon kasi, mapapansin mo rin naman ang karamihan ng malalakas din sa bago yung mga nagjo-jokes. So, yun talaga yung Kasi karamihan naman talaga sa ng Flip Top, hindi naman talaga purist na na gusto lang talagang yung rap, diba? Pero sa dami-dami nung ng mga nagbuo ng mga battle rap pa rin ang Flip Top, ilang years na, diba? Makikita mo yung foundation talaga nung Binilang ko nga kanina nasa 1,700 plus na videos na Grabe, diba? Sipin na lang, no? Parang araw-araw may nanonood pa ng Flip Top. As minsan, nangyari, ito na lumabas tong episode na to. Tapos nabanggit mo nga yung battle kay Righteous One, kay Batas. Papanoorin na naman nila yan. Oo, kaya ay, marami akong battle sa Flip Top. I-share na yung last battle ko. Pero may bala ka pang bumalik? Pwede naman. Kasi lagi nila akong tinatanong. Lagi sila nagme-message sa page. Kailan ka babalik sa... Oo, balak sabi, lagi ko naman sinasabi, pagod na akong tirahin ako. Ay, Rick! Takot ko! Ayoko na tirahin. Hindi, so, ayaw mo na ng tirahan. Ayoko na ng tirahan. Pero kung sakaling may gusto kang katirahan sa Flip Top, next battle ka, sino yun? At bakit? Ang hirap kasi. Alam mo kaya... Kahit yung tingin mong hindi mo kayang talunin, yung talagang dream match mo na susunod. Rapido? Bakit si Rapido? Naligaw kasi sa akin yun. Ako po! Atay! Hindi daw sa'yo. Sinagot mo hindi? Hindi. Bakit? Ito na tayo sa ligaw ang portion boy. Okay, sige. Bago sagutin ni Hearty kung bakit di niya sinagot si Rapido, ay panoorin niyo muna ang video to. Yun, nagbabalik ulit ang Hip Hop OPM podcast. Dito pa rin tayo sa Let Me Trip. Dito lang yan sa sa Pasig. Anong lugar to sa Pasig? Buting, ayan. Sa Buting. Big Yan. shoutout. Let Me Trip. Siyempre, lalo na kay Nixon Anglo. At sa dalawang kasama, nakalimutan ko ang pangalan. Kinalimutan. Ha? Jeff and Bill. Jeff and Bill. At si Boss Nixon. Yan. Thank you sa may bantay tayo rito. Alam nyo na, bagong bukas lang to, no? Bagong bukas na Sunday. Parang Sunday lang daw, kakabukas lang nila. So, pasyalan nyo. Basta dito lang yan sa Pasig, sa Buting. Ayan, marami silang magagandang dyan, Tsaka akala ko nga puro local lang binibenta, pero pala. May trip nga ako dyan Anong trip yan? Trip. Ibang trip yan Let me trip. Ibang trip yan Okay. Yun, nanligaw si Rapido. Anong taon to? Wala pang Flip Top. Wala pang Flip Top? Paano kayo nakakilala? Nadala kasi ako sa Cavite, sa Bacoor.
Nakapahan okay. ako doon. Yun nga sinasabi ko sa'yo, nagpa-Paddy's Point tour ako. Ano yun, nakasama mo siya sa Paddy's Point? May Cavite. Ano sila? Ayun, Elements ng ng grupo nila. Elements. Mga tropa ko rin yung kagrupo niya. Yung buong Elements yung naligaw sa akin. Aba! Nakalimutan ko na yung mga name. Ewan. Ay kasi nga, diba? Friends ko yun sa Facebook eh. Alam mo kasi, diba? Pag babaeng rapper, kakaibang kasi. Oo, diba? tsaka parang astig. lapitin nga ng mga rapper din. Sa grupo kasi, alam mo naman, medyo focus kasi ako noon ng mga panahon sa pagra-rap. Gusto ko muna nandun lang ako kasi gusto ko may pangalan agad ako eh. Actually, hindi naman ako mahirap gumawa ng pangalan that time. Kasi nga, ikaw lang babae, tapos yung style mo, advance pa sa hindi naman sa era o sa kultura. Kumbaga, yung ginagawa mo nung time na yun, ngayon mo gawin, parang pasok pa rin eh. Diba? Oo. Hanggang ngayon, dinadala ko pa rin. Mas tumindi nga eh. Nagubat na eh. Dati yung content mo, yung okay sa munggo. Okay sa munggo. Aray ko. Grabe. Panood ko yung isang episode. Ako nagbanggit. Alin doon? Basta yung basta ilalagay ko na lang yung link sa sa comment section. Ay, tsaka yung Heartida bang pala, Heartida, yung da niya THA ha, hindi THE. Minsan baka gawin yung letter DA. Oo, basta da, THA, tas bomb. So yun, nanligaw si Rapido, tsaka yung mga kagrupo niya. Sabay-sabay silang nanligaw sa'yo? Hindi ko lang alam kung pinag-usapan nila or trip na akong ewan ko sa kanila. Ganun, kung sino kay Hardy. Rapido hindi, joke lang. Naman to? Mga pas naman to. History lang. Wala naman to, okay naman. Kaya mga asasawa niyo, huwag kayo magselos kasi matagal na yun. Yun nga, tapos meron talagang sincere sa akin to na parang as in nanligaw, talagang nung nagkasakit ako, parang inalagaan niya pa ako. Pero hindi ko siya talaga type. Ayun, isa rin yun sa Elements. Kasi gano'n naman talaga, diba? Pag di mo, sinabi ko, hindi ko siya gusto. Kaya itag nyo na yung mga members ng Aray ko! Check natin. Ayun. So, nung sinabi mo di mo siya gusto, anong naging reaction niya? Tumigil na ba siya na... Oo, syempre malungkot. Ikaw ba naman, di ba? Parang, hindi ako type ni Artie. Siguro may ibang type to na Actually, lahat naman sila hindi ko sinagot eh. Oo. Gusto kasi, focusan talaga ako nun sa career ko dahil nga, gusto ko pa marating pa ako na masigit pa sa gano'n. Kasi dati, sobrang, magkano lang yung TF, di ba? 1K lang yata. Or 500 pesos. Yun yung ko yun. Pinakamalaki na yata 2,000. Kami nga sa first episode na itong podcast, kami ni Plead G, 2,000 pesos ang each ang tip namin. Sa Cebu pa yun. Pero dahil nga gusto lang namin mag-crop, tsaka first time namin sumakay ng aeroplano para mag-crop. Laban lang kami. Masaya pa rin kahit na pinagalitan daw si Bleak G kasi parang 200 na lang yata yung uwi niya kasi kung ano-ano pa pinagbibili niya. Oo, ganoon talaga. Pero ngayon, tsaka dati hindi talaga usang TF. Hindi. At saka ang mga rapper, mga rapper kasi dati, pag na-invite ka lang talaga sa isang karangalan sa kanila na makakanta ka sa ganito, di ba? Minsan ikaw pa ang pipilitin, sama mo ko, gusto ko makakanta sa ganyan, di ba? Ayun, yun lang nga lang pinagkaibang ko as a girl rapper, syempre siguro sa kaya nila, pag di nila ako binayaran, sa babae ako eh. Hindi naman ako pwedeng sabihin ko dyan sa jeep na libre ko. Magra-rap na lang ako, manong. Oo, di ba? At saka kasi ang babae maarte, mag-makeup, di ba? Yun tsaka kailangan, minsan pa, kailangan bago suot ko dyan. Kasi bibili pa yan ng kung ano-ano eh. Hindi tulad ng lalaki eh. Kahit ano na. May show pala. Hilamos lang ako. Totoo. At saka ang
lagi ko lang mapapayo sa mga rapper, mga artist. Iba kasi, minsan, makikita mo sa event, nakachinelas. Di ba? Tapos, artist ka eh. Oo, kailangan yung ingatan nyo yung branding nyo. Tsaka dapat, ikaw yung angat sa iba. Oo. Di ba? Hindi Dapat yung... nga hindi ka nagbe-blend sa... sa mga... Minsan yung mga nanonood pa yung mas mga papuporma eh. Porma eh. Kaya ako talaga, pagka, kainip ako yung buhok ko. Kasi gusto ko lagi akong center of attraction eh. Kailangan kakaiba. Oo. Kaya naging Harley ako, di ba? Kasi walang Harley dito sa na rapper di ba? Harley the Bomb. Harley the Bomb, di ba? O tapos yung porma ko pa minsan mga ganun, tsaka makukulay. Kasi kailangan mo yan eh, para pagpasok kailangan diba? And hindi ka lang naman basta artist, performer, ka rin eh, entertainer ka rin. So, kung gusto mong makita nila na kakaiba ka kaagad, kailangan sa dating pa lang, diba, sa forma, ma-impress mo na kaagad sila. Kaya yung mga forma ko talaga, gusto ko lagi pagpuporma ko, gusto ko mga laging ternuhan. Pero pag tinanggal na to patay. Yun na. Ayun na. Wala na. Wala na. Naalala ko nga yun sa City Jail. Wala talaga. Nasa likod pa kami nun eh. Sabi ko, kami yata kasunod mo. Sabi ko, paano kaya natin pasisigawin ng ganito kalakas yung mga kosa dito. Sabi ni Basilio, magubad ka kaya minsan. Diba? Sigawan talaga. Tapos may mga kasama mo na dancer, mga twerker eh. Baka natatandaan ko na, Basta kinagabihan nun, diretso battle namin ng finals ng 2x2. Kaya sabi ko nga kay Basilio, dapat tinanggihan na natin to kasi wala pa akong tulog. Di na ako nakatulog nun eh. Kaya pagdating ng battle namin, last battle pa kami, nag-alarm yung yung relo ko nun, 4 a.m. round 1 pa lang namin. Ngayon, parang maaga na yung clip. Maaga na eh. Mansan, 1 pa lang tapos na, no? Ngayon nga, 6 p.m. nag-start na sila nung nakaraan. Inaagahan na nila. Kasi ayaw na rin nila mapuyat. Tulad nun, 4 a.m. round 1 pa lang namin. Crazy Mix Basilio versus Frost Elvis to. Tapos natapos yun, paliwanag na. So, ganun katindi. So, yun, gano'ng katagal naman nanligaw pala si Rapid? Nililis mo yung hindi naman ganun seryoso naman siya, tingin mo nung time na yun? Or ramdaman mong... Actually, lahat naman po sila parang sincere naman. Kaso kasi sabay-sabay kasi sila, nandito na ito na tayo, Rudy. I-emit mo to ha. Sige. Ito na. 187. Anong year no? Basta wala pang flip top. Okay. Pero mga sikat na sila. Na yan eh. Sila Mike, sila Abadon. Mga 2000 to? 8 or 9. Siguro mga ganon. Kasi syempre, alam mo na, bata-bata pa ako noon. Tapos syempre, rapper. Kakaiba nga, diba? Kasi nga lapitin eh, babae. Unang nagano sa akin si Gabs, parang, dun nga ako sa Bacoor noon. Sabi na, hard pa sa PM lang? Uso-uso pa rin yung GC, diba? Tapos, pero piniem lang niya ako. Tapos, hard, punta ka dito sa Tondo. Sabi ko, anong gagawin ko dyan? Kunin kita magsasagala. Sasagala? Kasi sa Tondo, di ba? Sasagala. Wala pa sa atin, nasagala. Tapos ako papupunta. Tapos mga ilang naman. Lapitin ka talaga ng mga Ayos sa'yo, lahat talaga ng rapper namin sa'yo. Buti nga. Nakaloka. Mike, sabi na, Heart, punta ka naman dito sa Tondo. Puro sila taga-Tondo. Puro taga-Tondo. Anong gagawin ko dyan? Wala, tatambay lang tayo dito. Tapos kain-kain. Parang, ito kayo tayo. Ito naman, mga ilang naman si kasi parang pang tropa lang datingan. Tapos sabi doon. Alam mo ba, Heart? Parang ang anghel na bumaba sa lupa. Aray ko! Parang yun sa lyrics niya kaya na. Yun talaga yung manliligaw, unang... Pinabanata ka ng mga gano'n, lyrics. Ang kukulit na ito, mga magtotropa sila, mga 187, sabi ko. Tapos may yun.
biglang pumasok na nga si Emerald. Yun kasi nagtsaga, parang pinupunta niya ako na kahit sa malayo ako. May parang doon na lang ako na develop sa kanya. Dahil, yun na nag-start. Tapos, yung lahat ng mga nagkakagusto sa akin, parang wala na. Kasi syempre, parang ano yun, uminto na yung mga nanliligaw sa'yo? uminto na. Kasi hindi mo na syempre in-entertain. Oo, hindi na. Kasi, ganun kasi ako pagka, pag meron na, nakafocus na ako. Kaso kasi, ugali ko kasi ganito. Ito, totoo talaga to. Mabilis akong ma-in-love. Mabilis din akong ma-fall out of love. Kasi, asawain akong tao eh. Parang, pag may nagawa kang kasalanan sa akin, parang... Wala nang second chance. Depende. Pero, pag sincere ka sa yun nga lang, kahit may second chance ka na, paulit-ulit kong sasabihin sa'yo. Ganun naman siguro lahat ng babae. Paulit-ulit ko sa yung sasabihin yung mga nagawa ko. Nakakapundi. Oo, hindi, naka-record na talaga rin eh. Tsaka syempre, ikaw na lang lalaki, mabubisit ka na, lalayas ka na, diba? At least, sino pa rin nagwagi ako. Kasi, lagi kitang inaano eh, diba? Parang yun na lang yung way ko para uliasan mo na ako. Ganon. Hindi yung sasabihin mo na, iwalay na tayo, ayaw ko na sa'yo. May ganun din pagkakataon. Pero kasi pag sinabi mo yung direct na ganun, hindi iwalay sa'yo yung tao eh. Pakita mo na hindi ka na interesado sa kanya. Diba? Para malalaman niya sa niya na, wala na spark. Ganun. Out na ako dito. So, ganun. So, mabilis ka pala magsawa. Sobra. Ito naman, sa mga hindi natin ipiblip. Wow! Sa naman? Sa mga, yung nakaraan kasi yung sa unang, pangalawang PMC pala na episode namin ng podcast. Wala naman talaga kami binanggit na mga pangalan, pero karamihan niya raw mga nagliligaw sa kanya. Sa flip top, tapos mga old gods, so mga malalakas na flip top MC. Sa mga, nung panahon mo ng flip top, o nung naging single ka, may mga flip top MC ba na nagparamdam sa'yo? Na dumada moves? Siguro gusto nilang gawin yon. Pero dahil siguro sa itsura ko kasi parang mataray. Diba? Parang, hindi ka nila kilala, no? Oo, hindi kasi ako approachable eh. Parang natatakot na kagad sila sa akin. Kaya kahit until naman ngayon eh, walang ganon. Walang paramdam na gano'n. Wala na talaga. Yun nga minsan yung inaano ko na minsan yung flip top na or rapper na as in parang ka-level din ng sikat sa akin. Parang yun din yung sana maging gusto kong partner o whatever. Pero walang magkakaintindihan kayo. Oo, walang gano'n na nangyari. Yun nga siguro dahil baka sabihin si Ate natin parang hindi tayo rito, diba? Parang alam na natin kagad, di tayo pa dyan. Ganon. Yun yata siguro yung mga nasa isip nila, kaya parang iwas kagad sila sa akin. Kung may magiging jowa ka sa mga flip-top MC, sino yung gusto mo sana? O yung talagang napanaginipan mo na pwede sanang maging jowa mo? Ayoko sa flip-top. Ayaw mo? Pero gusto ko yung pinaka-head na kagad. Aray! Boss A na agad. Ari. Ay, nako. Hindi Alam mo ba, lagi na pagkakamalan yun yung jowa ko dati. Bakit? Kasi syempre kasi ko lagi, dati pa yun, na sinasabi lagi may battle si Harty kasi jowa ni gano'n. Mga chismis ng mga chismis ng mga fans. Kahit naman ngayon sabihin, wala na ba kayo ni Boss A? Ano pinagsasabi nyo? Wala na ba kami? May asawa na yung tao. Mas arik, no? Siyempre na tayo kagad sa pinuno, boy. Ka pa mamimili sa mga sa mga MC, no? Oo, pero hindi, siyempre, respeto pa rin. Pero ano ba yung nangyari? Hindi, pa kaming mga nanonood na may na may gusto sa'yo sa mga hindi lang sa flip top, hindi sa mga artist nating tropa. Ano ba yung mga trip ni Harty the Bomb sa lalaki? Ako naman kasi, sa akin talaga,
kung sa sarili ko lang intindihin ko, wala naman sa akin kung mapera ka o ano, wala kang pero may pera ka. Gusto ko lang yung mahalin mo ko. Kasi kung ano yung pinapakita mo sa akin pagmamahal, ganun din yung papakita ko sa'yo. Mas sobra pa. Ang akin kasi, kaya sobrang hirap na hirap ako kumuha ng magiging boyfriend, asawa, kasi, sorry Nay, dahil sa'yo talaga. At binabawalan ka? Kinakontra? Kasi, Nakasama kayong nanay mo dati. oo, dati, di ba, pag may event ako. Tsaka pag naglayas dati si yung ex ko. Tapos doon sa inyo, doon sa inyo tumuloy. Sumunod ako ng madaling araw yata. So yun, nakasama ko yung Yun. Gusto kasi ni nanay na maganon. Alam mo naman mga parents eh. Ako, naintindihan ko naman nanay ko kasi ayaw niya sa akin paranas yung mga paghihirap. Baga, practical na siya eh. As in, practical siya talaga. Ako kasi, although naintindihan ko siya, pero kasi yung damdamin mo eh, na eto, mahal ko na tong tao na to eh. Pero dahil syempre, wala naman masyadong ganun, diba? Hindi ko siya pwede mapakalala. Kasi tatanong na nanay ko, ano trabaho mo? Mayroon ka bang sariling bahay? Ganon kagad yan si nanay ko eh. Direkto daw pa yun. Oo, ganon siya talaga si nanay. Nay, talaga sorry. Kahit mapanood mo to. Ganyan ka talaga. Kaya hanggang ngayon, wala. Gagal sasabihin niya, anong bubuhay mo dyan sa anak ko? Hindi mo ba alam, di naglalaba yan, di nagluluto dito yan, prinsesa yan. Ganon na kagad yan. Tapos tamad yan, lagi natutulog yan, ganon. Kaya gusto lang yan, magpaganda. Ganon talaga si nanay, stricta talaga siya. Sa akin lang naman, pero mga kapatid ko, okay lang. Okay lang. Oo. Ilan ba kayong magkakapatid? 5. Ako kasi bunso. Bunso ka. Kaya, puro babae kayo? Hindi. May lalaki, may babae. Kaya parang, syempre, alam mo naman, lagi bunso, lagi na lang sila yung laging breadwinner na. Kasi siya na yung last eh. Wala nang kasunod eh. So, syempre, siya nasusuporta sa magulang, diba? Tama ba ako? Tama. Oo, tama. Kasi yung mga nauna sa'yo, wala na yun. May mga pamilya na yan. Ikaw na yung last chance eh. So, ikaw na lang ang single ka ba ngayon? Pwede ko sabihin. Wala. Kailangan. Showbiz eh. Wala. Alam mo na. Si nanay. Panat pala ni nanay ito. Tsaka tsaka yung mga fans kasi pag babae ka, kailangan lagi kang single. Lagi kang single kasi. Kasi yung mga, may shawata na. Hindi pwede. Unfollow na natin yan. Follow na to. Block ko na to. May bagong music video. Wala akong pake. May shawata na. Ganon. Oo nga. Ba't kaya ganon sila? Iba kasi pag yung lalaki yung artist, minsan karamihan lalaki din naman yung yung mga fans. At saka mas marami kasing lalaki na mga din nila audience, lalaki, no? Kaya baliwal, okay lang. Bibihira lang yung babae na, ay, may jowa na si nakakain eh. Hindi siya kawalan. Ilan lang eh. So, syempre sa'yo, lalaki din. Lalo nasa field ka pa ng karamihan lalaki ang ang fans. Oo nga eh. Ako nga, may mga content na may kasama lang akong lalaki, ilan na kagad yung nag-unfollow, 2,000, nakakainis eh. Jowa na kagad, no? Oo, porkit, diba? Porkit content. Asawa mo na yan, kainis. Unfollow na kita, hindi kinanin. Saan ka pala pwedeng i-follow ng mga tropa? Ayan, syempre, follow nyo ako sa Hearty the Bomb. At wala akong mga Facebook ngayon. Wala ba? Hindi, meron. Hearty Flip. Dami mo ang Hindi, kasi hindi ko na alam kung saan kita i-PM. Pati yung lumang-luma may atang Facebook, pinihim ko. Wala. Na-PM mo ba? Hindi na ma-PM. Pero ngayon, nakita ko lang na, hindi ko alam, parang lumabas ka sa sa newsfeed. Irene Seriaco, Irene Waing Seriaco. Ang daming Irene eh. Dami. Oo. Pero yung ngayon active, Hearty Flip Top. Tapos, bakit? May nanghack ba sa'yo? Hindi naman, kasi sa sobrang dami na ng Facebook, parang nalilito na si Meta sa pagmumukha ko. Pagkakamalang pa-username. Oo, inaalam. Di ba si Meta ngayon? Left, right. Ganun. Papagano'n yung mukha mo, Oo, papagano'n kung robot ka ba o ano eh.
Ayun, so follow nyo ako syempre sa TikTok, ayan, Hardy the Bomb 1, sa YouTube. May mga bago akong kanta, ayan. May bago akong release, Di Takot. Mga love song na. Oh, puro love song ako ngayon eh. Tapos, Takbuhan, I'm in love. Takbuhan. Ako ang takbuhan mo. Love song pa rin. Kala ko, hardcore na eh. Takbuhan mga kalaban ng mga lahatan ng mundo. Alam niyo bakit? Kung meron kang side chick na babae, tapos pag magkaaway kayo ng jowa mo, doon ikaw ang takbuhan. Ako po. Maraming makaka-relate dyan. Ayaw ko na maging takbuhan, boy. Ayan. Tapos Di Takot, yung ano. Ito yung bago to. Di Takot. Love song din yan. Love song. Parang hindi siya takot na mawala ka. Kasi parang pinapakita nung lalaki na mahal kanya, pero meron din pala siyang iba. Ano ba yan, boy? Ano ba yan? Based on your experience ba yan? Depende. O sa mga tropa? Yung mga tropa. May mga tropa ba nagpapagawa sa'yo? No? May nangyari sa amin, jowa? May ganyan, may ganyan talaga. So, ito kasi yung ginawa ko na pangkalahatan naman. So, hindi lang para sa akin. So, may ano ba yan? May mga music video ba yan? Ito, gagawa na ng music video yung Takbuhan kasi yun. Tapos, baka ngayong August. Yan. Tapos, I'm in love with the gangsta. Ayan. Syempre, lagi akong nag-guest sa mga TBS, Big Shoutout. Saka yan, syempre, mga TST. Lahat. Alam niyo, wala naman talaga akong gang. Hindi ka ba TBS? Wala akong gang. Yung nakaraan, di ba, nasa TBS? Oo. Ayun nga, inaano nila kasi siguro hindi ako minsan makuha ng TST dahil akala na TBS ako. Open naman po ako sa mga ganyan. Matindi rin ginawa mo pala na anniversary. Oo, syempre. Nasa backstage kami. Nandun ka ba? Oo, tapos nagkakagulo. Ginawa naman kaya ni Harty. Nagbubadera ng flip-top to, boy. Ayan. So, abangan nyo yung music video ko na Takbuhan, directed by Arlo Angeles. Sige siya, Arlo. Yun. Tapos, sunod yung Tita ko. Tapos, yun, I'm in love with the gangsta. Siyempre, mahilig tayo sa mga gangsta. Yan. Alam ko kasi ang lupit ng mga formahan ng mga gangster. Pero anong gusto mo ba? Yung gangster dati o yung mga gang-gang niya? Siguro yung dati. Yan. Kasi dati parang maaangas eh. Tapos mga Chicano yung mga, tapos matitikas. Oh my God, I love. So, abangan yan mga bago ni Harty. At supportahan nyo mga music video niyang ilalabas. So, yun lang. Wala ka ng mga ipopromote pa. Syempre, Doc Sueco, Sas Aesthetic, Delevante Perfume, ano pa ba? Nakalimutan ko, ang dami kong ini-endorse eh. Syempre dito, big shoutout po sa Let Me Trip. Ayan, kay Bill Martin Mamaril, Jeff Santos, Jess Carvajal. Ayan, shop Let Me Trip. Ayan, mga kumpare daw yan. OPG daw, big shoutout. Ay, kay syempre, mga OPG. Ayan, kay Jerry Ken, and sino pa ba? Ayan, Boss Ford, saan na yung ganyan ko, phone tags ko. Nag-PM sa akin pala si Boss Ford ka, so lobat ako. Sinabi mo dito ako? Ay, hindi. Magre-reply sana ako. Nakinis ko. Ayan, syempre, Jonas Skincare. Ayan, sa marami, Ma'am Jonah, Mishu, punta ko dyan. So, yun. Alam nyo na, ang kakaibang TMC ng Flip Top, Harty the Bomb. Yan. Kung umabot ka sa part ng video na to, ayan, subscribe mo lang, paki-like ang video na to, like mo na rin, panoorin mo na rin ibang mga episode, at syempre paki-click ang notification bell para updated kayo sa mga episode natin. Kaya maraming salamat sa mga nanonood at mga sumusuporta palagi. Kasama ko pa rin si Harty the Bomb. Ako pa rin ang inyong Ninong Crazy Mix. Di pa rin namin alam kung paano tatapusin tong podcast na to. Kaya bigla na lang kaming mawawala.